Ano ang akala mo kapag naririnig mo ang salitang langit? Para sa marami, ang pag-iisip ay lumilipad sa mga imahe ng mga malambot na ulap, gintong alpa, at matahimik, mapayapang espiritu na lumulutang sa isang walang katapusang kalangitan. Ngunit paano kung ang larawang yon, na nakakaaliw sa maaaring mangyari, ay isang anino lamang ng katotohanan? Paano kung ang katotohanan ay isang bagay na mas pabago-bago, mas nakakatakot, mas maluwalhati, at mas totoo kaysa sa anumang naranasan natin sa mundo? Malapit na kaming maglakbay patungo sa pinakadulo trono ng universo, na ginagabayan ng patuto ng isang tao na nakakita sa lahat. Ang apostol na si Juan, isang matandang lalaki na ipinatapon para sa kanyang pananampalataya, ay binigyan ng isang sulyap sa likod ng belo, isang pangitain na naitala sa aklat ng Apokalipsis. Ang nakita niya ay hindi isang panaginip. Ito ay ang bedrock ng lahat ng katotohanan, at may lakas na baguhin ang lahat tungkol sa kung paano tayo nabubuhay, mag-isip, at naramdaman ngayon. Kalimutan ang mga karton at clichés. Galugarin natin kung ano ang tunay na kagustuhan ng langit, ayon sa isang inanyayahan na makita. Ang aming kwento ay nagsisimula sa isang lugar ng lubos na pagkawasak. Ang apostol Juan ay isang bilanggo sa isla ng Patmos, isang baog, mabato na outcrop sa Aegean Sea. Nandoon siya sa isang kadahilanan, ang kanyang walang tigil na patuto ni Hesukristo. Ang Roman Empire, sa lakas nito, ay naniniwala na pinatahimik siya, na ibubukod sa kanya mula sa mundo, na iniwan siyang mag-aksaya sa pagpapatapon. Ngunit ito ay tiyak sa lugar na ito ng limitasyon ng tao na ang banal na paghahayag ay nasa Syra. Ang tao ay maaaring magtayo ng mga bilangguan, ngunit walang pader ang maaaring maglaman ng Espiritu ng Diyos. Habang nasa Espiritu sa araw ng Panginoon, naririnig ni John ang isang tinig sa likuran niya, isang tinig na kasing lakas at malinaw bilang isang trumpeta. At pagkatapos, siya ay kinuha. Siya ay nakataas na lampas sa kanyang pisikal na nakakakilala, na lampas sa mabato na baybayin ng Patmos, sa isang katotohanan na tumututol sa wika ng tao. Hindi ito isang banayad na panaginip, ito ay isang labis na transportasyon ng kanyang kamalayan. Siya ay nahuli upang masaksihan ng isang makalangit na kaharian na napakalakas, kaya napuno ng ilaw, tunog, at isang banal na presensya, na ito ay naging manginig sa kanya. Mag-isip ng isang ilaw na mas napakatalino kaysa sa 1,000 mga araw, parang dagandong ng maraming tubig at pag-crash ng makapangyarihang ulog, lahat ay nakasentro sa paligid ng isang presensya kaya dalisay at banal na inilalantad ang lahat sa landas nito. Gayunman, ang nakakatakot na kaluwalhatian na ito ay hindi nagtataboy sa kanya. Sa halip, ito ay magnetic. Ang manipis na kagandahan at kapangyarihan ng kaluwalhatian ng Diyos ay lumapit sa kanya, na pinipilit siyang tumingin, upang masaksihan, maunawaan. Ito ay isang malalim na paalala na ang aming mga sandali ng pinakadakilang paghihiwalay ay maaaring maging mga setting para sa aming pinakamatalik na pagtatagpo sa Diyos. Kapag itinutulak tayo ng mundo sa mga margin, binuksan ng langit ang mga pintuan nito. Ang karanasan na ito ay agad na kumala sa anumang paniwala na ang langit ay isang kamanghamanghang, ethereal dreamscape. Nakita ni Juan ang langit hindi bilang isang igos ng imahinasyon, ngunit bilang pangwakas na katotohanan, ang mapagkukunan kung saan nakukuha ng ating sariling mundo ang hiniram na pagkakaroon nito. Ito ay, tulad ng maaaring sabihin ng isa, mas tunay kaysa sa katotohanan mismo. Ang ating buhay sa lupa, kasama ang mga tagumpay at kalungkutan nito, ang mga solidong bagay at nasa salat na karanasan, ay ang anino. Ang nakita ni Juan ay ang sangkap. Ang pangitain na ito ay nag-aanyaya sa amin na muling may calibrate ang aming buong pananaw. Madalas kaming natupok ng mga kagyat na hinihingi dito at ngayon ang aming mga trabaho, aming mga relasyon, ating mga pakikibaka. Ang mga bagay na ito ay nakakaramdam ng tunay at mahalaga. Ngunit ang pangitain ni John ay inilalagay ang mga ito sa kanilang tamang konteksto. Pansamantala sila, ang mga ito ay lumilipad. Mayroong isang katotohanan na sumailalim sa lahat, isang kaharian na hindi matitinag, isang trono na nasasakop anuman ang kaguluhan sa mundo. Upang makita tulad ng nakita ni Juan ay upang simulan ang pamumuhay alinsunod sa makalangit na pangitain. Nangangahulugan ito ng pag-unawa na ang ating tunay na pagkamamamayan ay nasa langit, at ang kaalamang iyon ay dapat ipaalam sa bawat desisyon na ating ginagawa, bawat prioridad na itinakda natin.
Ito ay isang paanyaya na mabuhay ng may puso na nabihag ng walang hanggang katotohanan na hindi na ito maaaring ganap na makontento sa pagpasa ng mga ilusyon ng mundong ito. Kapag sinulyapan mo ang trono ng trono, nawala ng sulok ang ilan sa mga ningning nito. Kapag narinig mo na ang makalangit na koro, ang palakpakan ng mga tao ay tunog na mahina. Ang pangitain ay hindi lamang isang travelogue ng afterlife, ito ay isang manifesto para sa kung paano mabuhay ngayon. Ang paglalakbay sa tunay na katotohanan na ito ay nagsisimula sa isang tiyak, personal na paanyaya. Sa paghahayag ng Kabanata 4, taludtod ng 1, isinulat ni Juan, pagkatapos nito ay tumingin ako, at doon sa harap ko ay isang pintuan na nakatayo na bukas sa langit. Isang pinto, nakatayo na nakabukas. Hindi ito hadlang o nakalock, ito ay maa-access. At pagkatapos ay dumating ang tinig, ang parehong tulad ng isang trumpeta, na nagsasabing, halika rito, at ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat maganap pagkatapos nito. Ito ang mahalagang sandali. Ang pintuan ay hindi isang pisikal na gate sa mga ulap, ito ay isang espiritual na siwang, isang punto ng pagpasok sa isang sukat ng katotohanan. Ang paanyaya na ito na, dumating dito, ay isang tawag sa lapit, upang makita ang mga bagay mula sa punto ng vantage ng Diyos. Isipin ang sitwasyon ni John, siya ay pisikal na nakahiwalay, pinutol mula sa kanyang pamayanan, isang bilanggo ng isang magalit na imperyo. Mula sa isang pananaw ng tao, siya ay walang kapangyarihan at nag-iisa. Ngunit mula sa isang makalangit na pananaw, inaanyayahan siya sa mismong sentro ng kapangyarihan at pakikipag-isa. Ito ay isang malalim na katotohanan para sa bawat tao na nakakaramdam ng nakulong, malungkot, o nakalimutan. Ang mundo ay maaaring magtayo ng mga pader sa paligid mo, ngunit binuksan ng Diyos ang isang pintuan para sa iyo. Ang iyong mga kalagayan ay hindi tukuyin ng iyong pag-access sa Kanya. Ang paanyaya na ito ay malalim na personal, na nakaugat sa isang relasyon na naghahula sa ating pag-iral. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Propeta Jeremiah, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita. Ang panawagan na, halika dito, ay hindi isang panawagan sa isang estranghero, ngunit isang pag-aalsa mula sa isang tagalikha hanggang sa kanyang minamahal na nilikha, isang paanyaya na makita ang engranding kwento na isinusulat niya, isang kwento kung saan mayroon tayong mahalagang bahagi upang i-play. Ito ay isang tawag na tumaas sa itaas ng ingay at pagkalito ng ating pananaw sa lupa at makita ang hindi matitinag na katotohanan ng kanyang soberanya. At ang tugon sa banal na paanyaya na ito ay kaagad at nagbabago. Sinabi ni John, kaagad na ako ay nasa espiritu. Hindi ito isang pisikal na pag-akyat. Hindi siya umusbong ng mga pakpak. Ang kanyang katawan ay nananatili sa mabato na baybayin ng Patmos. Ang pagbabago ay panloob, isang paglipat sa kamalayan, isang muling pagkalkula ng kanyang buong pagkatao sa ibang katotohanan. Ang maging sa espiritu ay ang gisingin ng iyong espiritual na pandama. Ito ay upang makita na may mga mata ng pananampalataya, makarinig ng mga tainga na nakilala sa tinig ng Diyos, upang makita ang katotohanan na umiiral na lampas sa belo ng ating pisikal na mundo. Ito ang kinakailangan para sa pag-unawa sa anumang sumusunod. Hindi mo maiintindihan ang katotohanan sa langit na may isang pag-iisip sa lupa lamang. Hindi mo masuri ang throne room ng Diyos na may parehong mga tool na ginagamit mo upang pag-aralan ang stock market. Nangangailangan ito ng isang ani, isang pagsuko ng aming limitadong pananaw. Ito ay isang mahalagang aralin para sa amin. Madalas nating sinisikap na maunawaan ang Diyos at ang kanyang mga paraan mula sa ating sariling limitado, pananaw sa lupa, at nabigo tayo kapag hindi ito nagkakaroon ng kahulugan. Ang paanyaya na dumating dito ay isang paanyaya din na maging sa espiritu, upang itabi ang ating sariling pangangatwiran ng ilang sandali at hilingin sa banal na espiritu na bigyan tayo ng kanyang pananaw, upang maipaliwanag ang ating pag-unawa. Ito ay isang malay-tao na pagpipilian upang lumipat mula sa kaharian ng nakita hanggang sa kaharian ng hindi nakikita, upang unahin ang espiritual sa material, kahit na sa isang iglap lamang sa pagdarasal o pag-aaral. At ano ang unang bagay na nakikita ni Juan sa sandaling siya ay nasa espiritu? At doon sa harap ko ay isang trono sa langit kasama ang isang tao na nakaupo dito. Ito ang punto ng angkla ng buong libro, ang gitnang katotohanan ng cosmos bago ang mga seal, bago ang mga trumpeta, bago ang mga mangkok ng galit, bago ang mga hayop at dragon, mayroong isang trono.
At hindi ito walang laman. Ito ay isang malalim na pahayag sa politika at teolohiko. Para sa mga unang mambabasa ni John, ang pinakamalakas na trono na alam nila ay nasa Roma, na inookupahan ng isang emperador na humiling ng pagsamba bilang isang Diyos. Ang buong lakas ng imperyo ng Roma ay idinisenyo upang magproyekto ng isang aura ng panghuli, hindi matitinag na kapangyarihan. Ngunit ang pangitain ni John ay pumuputol mismo sa propaganda na iyon. Ipinakita siya na ang tunay na trono, ang isa kung saan ang lahat ng tunay na awtoridad ay lumitaw, ay wala sa mundo. Nasa langit ito. Ito ay naayos, permanenteng, at ang sumasakop nito ay hindi lamang mortal, ngunit ang soberanong Panginoon ng lahat ng nilikha. Ito ang katotohanan na nagpapatatag ng kaluluwa sa isang mundo ng kaguluhan. Ang mga sistemang pampolitika ay tumataas at bumagsak. Ang mga ekonomiya ay boom at bust. Ang mga kultura ay nagbabago at nagbabago. Ang mga trono sa lupa ay pansamantala, patuloy na nasa ilalim ng banta. Ngunit ang trono na ito sa langit ay ang hindi nagbabago na sentro ng universo. Upang malaman na ang trono na ito ay umiiral, at na ito ay nasasakop, ay magkaroon ng isang pundasyon na makatiis sa anumang bagyo. Nangangahulugan nito na ang kasaysayan ay hindi isang random na serye ng mga magulong kaganapan, ito ay isang kwento na pinamamahalaan mula sa isang control room ng perpektong karunungan at kapangyarihan. Ngayon, paano inilalarawan ng isa ang isa na nakaupo sa trono na ito? Napakalawak ng hamon. Si Juan ay nakikita ang walang hanggang Diyos, ang mapagkukunan ng lahat. Ang mga wikang pantao ay humuhulog at nabigo bago ang ganitong paningin. Kaya, hindi niya tinangka na ilarawan ang isang form o isang hugis. Sa halip, ginagamit niya ang wika ng ilaw at kagandahan, ang refracted na kaluwalhatian ng mga mahalagang bato. Sinabi niya na ang nakaupo doon, ay may hitsura ng jasper at carnelian. Isipin ito, si jasper, sa kontekstong ito, ay malamang na isang malinaw, napakatalino na bato tulad ng isang brilyante, na kumakatawan sa dalisay, hindi mapapansin na ilaw ng kabanalan ng Diyos. Ito ay isang ilaw kaya dalisay na inilalantad nito ang lahat. Ang carnelian, o sardius, ay isang nagniningas, bato-pula na bato, isang simbolo ng matuwid na galit at paghatol. Kaya, sa unang sulyap na ito, nakikita ni Juan ang dalawang mahahalagang katangian ng pagkatao ng Diyos, ang kanyang pagbulag ang kabanalan at ang kanyang makatarungang paghuhusga laban sa kasalanan. Ito ay hindi isang sentimental, lolo figure. Ito ay isang pagiging kahanga-hangang kapangyarihan at ganap na kadalisayan sa moral. Ito ay isang kakilakilabot at magandang paningin, ang uri ng pangitain na naging sanhi ng mga propeta tulad ni Isaias na sumigaw, "Aba ako! Ako ay nasira." Ang paningin ng tunay na kabanalan ay palaging nagpapakita ng ating sariling hindi karapat-dapat. Gayunpaman, ito ang katotohanan na dapat nating harapin kung may maiintindihan pa tayo. Ang Diyos ay banal, at ang Diyos ay makatarungan. Ngunit hindi iyon ang nakikita ni Juan. Kung natapos ang pangitain doon, magiging isang pangitain ng dalisay, nakakatakot, hindi mapapawi na kapangyarihan. Ngunit may isa pang elemento, isang detalye ng nakamamanghang biyaya. Isang bahaghari, nakahawig ng isang esmeralda, na paligid ang trono. Isang bahaghari, kaagad, ang ating isipan ay bumalik sa kwento ni Noe, kung saan ang bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos. Ang kanyang pangako ay hindi na muling sirain ang mundo sa paghatol sa pamamagitan ng tubig. Ito ay isang simbolo ng awa. Ngunit ang bahaghari na ito ay naiiba. Hindi ito isang semi-bilog, isang bahagyang arko na nakikita natin mula sa aming earthly vantage point. Ito ay isang buong bilog, isang encircling ng trono. Pinag-uusapan nito ang pagkakumpleto, ang kapritsyo, ang walang hanggang kalikasan ng katapatan ng tipan ng Diyos. At ang kulay nito ay emerald, berde, ang kulay ng buhay, ng tagsibol, ng bagong paglikha. Kaya, ano ang sinasabi sa atin nito? Sinasabi nito sa amin na ang trono ng ganap na kabanalan at nagniningas na paghuhusga ay ganap na napapaligiran ng isang bilog ng nagbibigay buhay na awa at katapatan ng tipan. Ang paghatol ng Diyos ay hindi kailanman nagpapatakbo sa labas ng mga hangganan ng kanyang awa. Ang kanyang kapangyarihan ay palaging nakakondisyon ng kanyang mga pangako. Ang awa ay hindi isang pag-iisip, ito ay isang mahalagang bahagi ng kapaligiran ng langit. Ito ang napaka-perimeter ng soberanong trono ng Diyos.
Ito ang balanseng, kumpletong larawan ng pagkatao ng Diyos. Siya ay, oo, ngunit ang kanyang hustisya ay palaging nakapaloob sa loob ng kanyang bilog ng biyaya. Ito ang Diyos na namumuno sa universo, at ito ang pangitain na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang susunod. Alam na ang isang kontrol ay hindi lamang malakas ngunit maawain din at tapat. Kaya mayroon kaming hindi kapani-pani walang larawan na ito, ang trono ng Diyos, isang pagsasanib ng perpektong kabanalan at puot lamang, naganap na napapalibutan ng isang pangako ng nagbibigay buhay na awa. Ngunit ang mga mata ni John ay iguguhit palabas, kung ano pa ang nakapaligid sa gitnang punto ng katotohanan na ito. At ang susunod na nakikita niya ay para sa atin. Ito ay isang pangako na nakikita. Sinabi niya, ang nakapalibot sa trono ay 24 na iba pang mga trono, at nakaupo sa kanila ay 24 na matatanda. Ngayon, huminto sandali at hayaang lumubog yon. Iba pang mga trono, sa mismong pagkakaroon ng makapangyarihan sa lahat, may iba pang mga upuan ng awtoridad. At sino ang sumasakop sa kanila? Hindi nakakatakot na mga general na anghel o mga burokratikong burokrata. Mga matatanda, ang termino mismo ay isa sa sangkatauhan ng pamumuno sa loob ng pamayanan ng pananampalataya. At ang kanilang bilang, 24, ay malalim na makabuluhan. Hindi ito random. Karamihan sa mga iskolar ay nakikita ito bilang isang kombinasyon ng dalawang pangunahing numero, 12 at 12. 12 para sa mga tribo ng Israel, ang pundasyon ng bayan ng Diyos sa lumang tipan. At 12 para sa mga apostol, ang pundasyon ng simbahan sa bagong tipan. Sama-sama, kinakatawan nila ang buong tinubos na tao ng Diyos sa buong kasaysayan, kapwa Hudyo at Hentil, na nagkakaisa bilang isang katawan. Ito ay hindi lamang tungkol sa Israel, at hindi lamang ito tungkol sa simbahan. Ito ay tungkol sa nakumpletong pamilya ng Diyos, ang katuparan ng kanyang plano mula kay Abraham hanggang sa pinakahuling tao na tumatawag sa pangalan ni Jesus. Ang mga matatanda na ito ay ang aming mga kinatawan. Ang mga ito ay larawan ng pinarangalan, tinubos na pamayanan. At tingnan kung paano sila inilarawan. Nagbihis sila ng puti at may mga korona ng ginto sa kanilang mga ulo. Ang bawat detalye ay puno ng kahulugan. Ang mga puting damit ay nagsasalita ng isang kadalisayan na hindi kanilang sarili. Ito ang puti ng katwiran, ang paglilinis na dumarating lamang sa kordero. Sinasabi sa amin na ito ay hindi likas na perpektong nilalang, ang mga ito ay tinubos na mga makasalanan, tulad namin, na naligo at malinis. Ito ay isang visual na representasyon ng pangako na kahit na ang ating mga kasalanan ay tulad ng escarlata, dapat silang maging maputi tulad ng niebe. Pagkatapos ay mayroong mga korona. Ang salitang Greek dito ay asterisk Stephanos asterisk, na mahalaga. Hindi ito ang asterisk diadema asterisk, ang korona ng isang soberanong hari. Ang asterisk Stephanos asterisk ay ang korona ng tagumpay, ang wreath na ibinigay sa isang atleta na nakipagkumpitensya at nanalo ng karera, o sa isang sundalo na naging matagumpay sa labanan. Ito ang mga korona ng nagawa, ng katapatan, na pagtagumpayan. Ito ang katuparan ng mga pangako ni Kristo sa mga simbahan sa mga naunang kabanata, tulad ng sa Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 21, sa isang matagumpay, bibigyan ko ng karapatang umupo sa aking trono. Ang nakikita natin dito ay ang pangakong yun ay naging totoo. Ang mga matatanda na ito ay kumakatawan sa mga tumatakbo sa karera, nakipaglaban sa mabuting laban, at pinanatili ang pananampalataya. At ang kanilang gantimpala ay hindi lamang upang maging asterisk sa asterisk langit, ngunit upang ma-enthroned asterisk kasama si asterisk Kristo, upang ibahagi sa kanyang pamamahala at ang kanyang tagumpay. Ang pangitain na ito ay nagsasabi sa atin na ang ating mga pakikibaka, ang ating katapatan sa maliliit na bagay, ang ating tiyaga sa pamamagitan ng paglilitis wala sa mga ito ay walang kabuluhan. Nakikita, naaalala ito, at gagantimpalaan ito ng isang ibinahaging awtoridad sa darating na kaharian na lampas sa ating ligaw na imahinasyon. Ngunit ang eksena ay hindi mananatiling static. Ang atensyon ni John ay hinayla pabalik sa gitnang trono dahil may aktibidad doon. Nagsusulat siya, mula sa trono ay dumating ang mga kidlat ng kidlat, rumblings at peals ng kulog. Ito ang tunog ng hilaw, hindi na buong kapangyarihan. Ito ang wika ng bundok Sinai,
nang bumagsak ang Diyos upang makipagkita kay Moises at ang mga Israelita ay nababalot sa paanan ng bundok, na kinilabutan ng parehong mga tunog. Ito ay isang mahalagang counterbalance sa bahaghari ng awa. Hindi tayo dapat maging komportable sa ideya ng biyaya ng Diyos na nakalimutan natin ang kanyang kahanga-hangang, nakasisindak na kapangyarihan. Ang awa ay totoo, ang bilog ng emerald ay hindi mababagsak, ngunit ang isa sa trono ay pa rin ang Diyos na nagsalita ng mga kalawakan sa pagiging at kung saan ang tinig ay maaaring iling ang mismong mga pundasyon ng paglikha. Hindi ito isang Diyos na Diyos. Ang kidlat at kulog ay isang pare-pareho, naririnig, nakikitang paalala na ang kapangyarihan na nagmula sa trono na ito ay ganap. Ito ay ang kapangyarihang hatulan, ang kapangyarihang lumikha, ang kapangyarihang mag-utos, at ito ay walang tigil. Ito ang dynamic na enerhiya ng command center ng universo. At pagkatapos, sa gitna ng pagpapakita ng hilaw na kapangyarihan, nakikita ni John ang isa pang mapagkukunan ng ilaw. Sa harap ng trono, 7 lampara ang nagliliyab. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Ito ay isang malalim na imahe. Ang bilang 7, tulad ng sinabi namin, ay kumakatawan sa pagiging perpekto at pagkakumpleto. Ito ang banal na espiritu sa kapunuan ng kanyang pagkatao at trabaho. Siya ay inilalarawan bilang 7 natatanging apoy, marahil ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kanyang mga regalo at pagpapakita, gayunpaman siya ay isang espiritu. At siya ay inilarawan bilang mga lampara ng apoy. Nag-iilaw ang apoy, nililinis nito, nagpapasigla ito. Ito ang espiritu ng katotohanan, na nagpapaliwanag sa isip ng Diyos para sa atin. Ito ang diwa ng kabanalan, na naglilinis at nagpapabanal sa atin. Ito ang diwa ng kapangyarihan, na nagbibigay kapangyarihan sa mga tao ng Diyos para sa kanyang gawain sa mundo. Ang kanyang posisyon, na nagliliyab, sa harap ng trono, ay nagpapakita na siya ang aktibong ahente ng Diyos, na ipinadala upang maisakatuparan ang kalooban ng Ama at ang Anak. Siya ang mismong pagkakaroon at kapangyarihan ng Diyos, hindi bilang isang malayong puwersa, ngunit bilang isang aktibo, napakatalino, nagniningas na ilaw sa pinakadulo ng katotohanan. At pagkatapos ay bumaba ng bahagya ang titig ni John, mula sa mga lampara ng apoy hanggang sa kung ano ang nasa harap ng trono. Nakakakita siya ng isang bagay na lubos na nakakagulat, gayon din sa harap ng trono ay kung ano ang mukhang isang dagat ng baso, malinaw na tulad ng kristal. Maglaan ng sandali upang hayaang tumira ang imaheng yun sa iyong isip isang dagat. Ngunit hindi anumang dagat na nakilala natin. Ang mga dagat ng ating mundo ay malalim, madilim, at hindi mapakali. Kinakatawan nila ang kaguluhan, ang hindi alam, ang hindi mababago na kapangyarihan ng kalikasan. Sa sinaunang mundo, ang dagat ay isang lugar ng takot, isang simbolo ng paghihiwalay at kamatayan. Ito ang kailaliman. Ngunit narito, sa trono ng Diyos, ang dagat ay lubos na nagbago. Ito ay isang dagat ng baso. Perpektong pa rin, perpektong solid, perpektong transparent, na wala ang kaguluhan. Ang hindi mapakali ay pinatahimik. Ang kaguluhan ay pinalitan ng isang walang hanggan, hindi matitinag na kapayapaan. Ang dagat ng baso na ito ay nagsasalita ng dami tungkol sa likas na katangian ng kaharian ng Diyos. Ipinapahiwatig nito na sa kanyang harapan, ang lahat ng kaguluhan ng ating mundo, ang lahat ng mga bagyo ng buhay, lahat ng kaguluhan sa politika at panlipunan na tumutukoy sa kasaysayan ng tao, ay dinala sa isang pangwakas, kumpleto, at lubos na kalmado. Isipin na nakatayo sa baybayin ng dagat na ito. Walang mga alon na nag-crash. Walang malungkot na malalim na pagtatago ng hindi kilalang mga panganib. Mayroon lamang perpekto, malakristal na katahimikan. Ito ay isang visual na representasyon ng *shalom*, ang malalim na kapayapaan ng Diyos na pumasa sa lahat ng pag-unawa. Ito ang pundasyon kung saan natitira ang kanyang gobyerno. Ang kanyang panuntunan ay hindi lumabas mula sa kaguluhan, ang kanyang panuntunan ay sumasakop sa lahat ng kaguluhan at lumiliko ito sa isang platform para sa kanyang kaluwalhatian. At ang kaliwanagan nito, malinaw bilang kristal, ay kasing makabuluhan. Hindi lamang ito tungkol sa katahimikan, ito ay tungkol sa ganap na kadalisayan. Walang nakatago dito. Bago ang trono ng Diyos, ang lahat ay inilatag. Ang lahat ng mga motibo ay transparent. Lahat ng puso ay kilala. Walang mga anino, walang panlilinlang, walang pagkukunwari. Ito ang pangwakas na katotohanan,
isang katotohanan ng dalisay, walang katotohanan na katotohanan. Isipin ang brazen laver sa tabernakulo ng lumang tipan, ang dakilang tanso na palangganan ng tubig kung saan kailangang hugasan ng mga pari ang kanilang sarili bago sila maglakas loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ito ay isang palaging paalala ng kanilang sariling karumihan at ang kanilang pangangailangan para sa paglilinis. Ngunit narito, kumpleto ang prosesong iyon. Ang mismong dagat, bago ang trono ay mismo ang simbolo ng panghuli kadalisayan. Iminumungkahi nito na tumayo sa lugar na ito, upang lapitan ang trono na ito, ay ang ganap na malinis, upang makatayo sa ilaw ng kabanalan ng Diyos nang hindi natupok. At sa ilang mga kahanay na pangitain, ang dagat ng baso na ito ay inilarawan bilang halo-halong apoy. Nagdaragdag ito ng isang mahalagang sukat. Hindi ito ang murang kapayapaan ng pagtanggi o ang katahimikan ng kamangmangan. Ito ay isang kapayapaan na na-forged asterisk sa pamamagitan ng asterisk apoy. Ang apoy ay nagsasalita tungkol sa paghatol ng Diyos at ang kanyang pagpino ng kapangyarihan. Ito ang apoy na sumusubok sa bawat gawain, na nasusunog ang dross, kahoy, hay, tuod, na iniiwan lamang kung ano ang dalisay at walang hanggan. Upang tumayo sa dagat ng baso na ito na pinaghalo ng apoy ay nasa kabilang panig ng pagdurusa. Ito ay upang maging isang bahagi ng isang tinubos na sangkatauhan na dumaan sa pagpino ng apoy ng pagsubok at pag-uusig, at lumabas na dalisay, banal, at matagumpay. Hindi ito isang pagtakas mula sa katotohanan, ito ang panghuli tagumpay asterisk higit sa isang nahulog na katotohanan. Ang apoy na minsan ay nagbanta na ubusin ng mga ito ay naging bahagi ng mismong pundasyon kung saan sila naninindigan upang sumamba. Ang mga pagsubok ay nabago sa isang patuto ng katapatan ng Diyos at ang kanilang tiyaga. Kaya't kung titingnan mo ang mga bagyo sa iyong sariling buhay, ang kaguluhan sa relational, ang kawalan ng katiyakan sa pananalapi, ang mga panloob na laban na nagagalit, tandaan ang dagat na ito ng baso. Ito ay isang pangako. Ang isang pangako na ang Diyos na nakaupo sa trono ay ang Diyos na nag-uutos sa bagyo, kapayapaan, tumahimik. At isang araw, ang utos na iyon ay magiging pangwakas. Ang lahat ng mga kaguluhan na tila napakalaki ngayon ay mapapatibay sa isang kristal na malinaw na pundasyon ng walang hanggang kapayapaan sa ilalim ng iyong mga paa. Ang bawat luha, bawat pagsubok, bawat nagniningas na paghihirap ay, sa kanyang mga kamay, bahagi ng proseso ng paglilinis, paghahanda sa iyo na tumayo sa dagat ng baso at tumingin sa kanyang mukha. Ngunit ang aming pansin, tulad ni John's, ay agad na iginuhit sa pinaka-dynamic na bahagi ng eksena. Sinabi niya, sa gitna, sa paligid ng trono, ay 4 na nabubuhay na nilalang. Hindi ito mga static na estatwa, ang mga ito ay asterisk na bubuhay asterisk, masiglang nilalang sa mismong puso ng trono ng silid. At ang kanilang paglalarawan ay nakamamanghang. Ang mga ito ay isang composite ng lahat na marangal, malakas, at maluwalhati sa paglikha. Ang isa ay may mukha ng isang leon, ang hari ng mga ligaw na hayop, isang simbolo ng panghuli kapangyarihan, kamahalan, at royalty. Ito ang hindi pinangalanang lakas ng nilikha na pagkakasunod-sunod. Ang isa pa ay may mukha ng isang baka, ang pinakamalakas sa mga hayop na may domesticated, isang simbolo ng lakas ng pasyente, tapat na serbisyo, at handang sakripisyo. Ito ang lakas ng paglikha na ginamit para sa isang layunin. Ang pangatlo ay may mukha tulad ng isang tao, na kumakatawan sa pinnacle ng paglikha ng lupa ng Diyos, katapatan, dahilan, damdamin, relasyon. At ang ika-4 ay tulad ng isang lumilipad na agila, ang hari ng mga ibon, na sumisimbolo sa soberanya, mabilis, at isang makalangit na pananaw, nakakakita ng mga bagay mula sa isang taas na walang ibang nilalang. Kinuha, ang 4 na nilalang na ito ay isang kahanga-hangang representasyon ng buong paglikha. Ang wildest ng ligaw, ang pinakamalakas ng tame, ang pinakamatalino sa makatwiran, ang pinakamataas ng mga flyers. Para bang tinawag ng Diyos ang pinakamataas na mithiin ng kanyang buong nilikha na pagkakasunod-sunod lahat ng lakas, serbisyo nito, katalinuhan nito, at kamahalan nito, at inilagay sila mismo sa kanyang trono. Ito ay isang malakas na pahayag, ang lahat ng paglikha, sa pinakamagandang anyo nito, ay nahahanap ang pangwakas na layunin nito hindi sa sarili nitong pag-iral, ngunit sa kalapitan at pagsamba sa tagalikha nito. Ang kanilang layunin ay hindi lamang maging isang static na simbolo ng pinakamahusay na paglikha,
Ang layunin nila ay asterisk tingnan ang asterisk at upang asterisk tumugon asterisk. At ito ay kung saan nagdaragdag si John ng isang detalye na parehong kakaiba at malalim. Sinabi niya na sila ay natatakpan ng mga mata, sa harap at sa likuran, at sa ilang mga pagsasalin, sa paligid at sa loob. Maaari mo bang larawan yon? Ang bawat bahagi ng kanilang pagkatao ay isang mata. Walang anggulo kung saan hindi nila nakikita. Walang bahagi ng mga ito na hindi perceptive, may kamalayan, at maingat. Ano ang pinag-uusapan nito? Ito ay isang malakas na simbolo ng comprehensible, walang tigil na pagbabantay at katalinuhan. Nakikita nila ang lahat, hindi sila kailanman nahuli, wala silang miss. Ngunit ano ang bagay ng kanilang titig? Hindi ito ang kanilang sarili. Hindi ito sa bawat isa. Hindi man ito ang malawak na kalawakan ng cosmos. Ang kanilang hindi mabilang na mga mata ay naayos sa isa na nakaupo sa trono. Patuloy silang nakikita ang kaluwalhatian, kamahalan, at ang kabanalan ng Diyos. Ang kanilang pag-iral ay isa sa pare-pareho, walang tigil na pangunawa sa banal na katotohanan. Hindi ito ginulo, pansamantalang sulyap. Ito ay isang buo, kumpleto, lahat ng nakakasamang titig. Nakikita nila ang pagkatao ng Diyos, nakikita nila ang kanyang mga gawa, nakikita nila ang kanyang mga plano, at ang nakikita na ito ay ang mismong gasolina para sa kanilang pag-iral. Ito ay isang magandang larawan para sa amin. Gaano kadalas ang ating espiritual na pangitain? Gaano kadalas tayo ginulo ng peripheral, pansamantala, walang halaga? Ang mga nilalang na ito ay modelo para sa atin ng isang buhay kung saan ang sentral, pagtukoy ng aktibidad ay upang ayusin ang ating mga mata sa Diyos. Upang makita siya sa lahat, mula sa bawat anggulo, sa bawat bahagi ng ating pagkatao. At si John ay hindi natapos sa kanyang paglalarawan. Idinagdag niya na, ang bawat isa sa 4 na nabubuhay na nilalang ay may 6 na pakpak. Ang detalyeng ito ay agad na nag-uugnay sa kanila sa seraphim na nakita ni Propeta Isaias sa kanyang sariling pangitain sa silid ng trono. Sa Isaias Kabanata 6, ginamit ng seraphim ang kanilang mga pakpak sa isang napakatiyak na paraan, na may 2 ay tinakpan nila ang kanilang mga mukha, na may 2 ay tinakpan nila ang kanilang mga paa, at may 2 lumipad sila. Ang postura na ito ay isang gawa ng pagsamba. Ang pagsakop sa kanilang mga mukha ay isang kilos ng malalim na paggalang at pagpapakumbaba. Kahit na ang mga kamanghamanghang, makapangyarihang nilalang ay hindi maaaring tumingin ng diretso sa buo, hindi nagbukas na kabanalan ng Diyos. Kinikilala nila ang kanyang lubos na transcendensya, ang kanyang ibang bagay. Ang pagtakip sa kanilang mga paa ay isang pagkilala sa kanilang sariling pagkamalikhain, ang kanilang hindi karapat-dapat na tumayo sa tulad ng isang banal na lugar sa kanilang sariling merito. Ito ay isang postura ng pagpapakumbaba, at sa natitirang 2 pakpak, lumipad sila. Pinag-uusapan nito ang kanilang pagiging handa, ang kanilang mabilis na maglingkod, ang kanilang aktibong pakikilahok sa ekonomiya ng langit. Ang kanilang buong pagkatao, ang kanilang titig, ang kanilang postura, ang kanilang paggalaw ay nakatuon sa katotohanan kung sino ang Diyos. At ano ang resulta ng patuloy na nakikita na ito? Ang postura na ito ng mapagpakumbabang paggalang. Ito ay sumabog sa walang tigil na pagsamba. Sinasabi sa atin ni Juan, araw at gabi hindi nila hihinto na sabihin, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na, at ito ay, at darating. Ito ang awit ng langit. Ito ang baseline reality ng universo. Bago pa mangyari ang anumang bagay, ito ang nangyayari. Hatiin natin yun sandali, dahil ang bawat salita ay puspos ng kahulugan. Una, ang 3 beses na sigaw, banal, banal, banal. Ito ay tinatawag na trisagion sa pag-iisip ng Hebreo, ang pag-uulit ay ginamit para sa diin. Upang sabihin ang isang bagay ng 2 beses ay upang mahigpit na kumpirmahin ito. Upang sabihin ang isang bagay ng 3 beses ay upang ipahayag ito sa panghuli, ganap, at napakalaking form. Hindi lamang ito sinasabi ang Diyos ay napaka-asterisk banal. Ipinapahayag na ang kabanalan ay ang mismong kakanyahan ng kanyang pagkatao. Ito ay ang kanyang pagtukoy ng katangian, mula sa kung saan ang lahat ng kanyang iba pang mga katangian ay dumadaloy. Nangangahulugan nito na siya ay lubos na hiwalay sa lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan, lahat ay karaniwan.
Siya ay transcendente, nakahiwalay, perpekto sa isang paraan ng ating isip ay halos hindi maunawaan. Ito ang katotohanang katotohanan kung saan itinayo ang buong eksena ng trono ng silid. Ang Diyos sa trono ay hindi isang bahagyang mas mahusay na bersyon ng sa atin, siya ay nasa isang kategorya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay pinangalanan nila siya, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Lord ay nakikipag-usap sa kanyang soberanong awtoridad at nararapat na pamamahala sa lahat ng mga bagay. Siya ang Panginoon, ang Hari. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang banal na kalikasan, ang kanyang kakanyahan bilang tagalikha at tagapagtatag. Makapangyarihan sa lahat, ang Pantocrator ay nangangahulugang ang may lahat ng kapangyarihan, ang may hawak ng lahat ng bagay sa kanyang pagkakahawak. Walang rogue molekula, walang naisip na pag-iisip, walang kaguluhan sa politika na nasa labas ng kanyang soberanong kontrol. Hawak niya ang lahat, kaya, mayroon kang kanyang pagkatao, banal, kanyang awtoridad, Panginoon, kanyang kalikasan, Diyos, at kanyang kapangyarihan, makapangyarihan sa lahat. At sa wakas, ipinahayag nila ang kanyang relasyon sa oras, sino, at darating. Ito ang isa sa mga pinaka-nakakaaliw na mga parirala sa lahat ng banal na kasulatan. Ang Diyos na iyong sinasamba ay ang Diyos na umiiral bago nagsimula ang oras. Siya ang Diyos na aktibong naroroon at soberanya na naghahari sa iyong ngayon, sa sandaling ito. At siya ang Diyos na nasa iyong hinaharap, na nauna sa iyo, at kung sino ang magdadala ng lahat ng kasaysayan sa wasto at maluwalhating conclusion. Hindi siya nakulong sa pamamagitan ng linear na pag-unlad ng ating mga araw. Siya ang walang hanggang, ako, na sumasaklaw sa lahat ng kasaysayan sa isang solong, walang hanggang kasalukuyan. Ang mga nilalang, sa pamamagitan ng pagkakita sa kanya, ay napipilitang ipahayag ang katotohanan ito, araw at gabi, nang walang pagtigil. Ipinapahayag nila na ang pangwakas na katotohanan ng universo ay perpektong kabanalan ng Diyos, ang kanyang ganap na kapangyarihan, at ang kanyang walang hanggang paghahari. Ang kanilang walang tigil na papuri ay hindi isang na-program, robotic na pag-uulit. Ito ay isang tuloy-tuloy, kusang pagsabog ng gulat. Isipin ang pagtingin sa pinakamagagandang bagay na nakita mo, isang Grand Canyon sunset, isang spiral galaxy sa pamamagitan ng isang teleskopyo, ang mukha ng isang bagong panganak na bata. Ilang sandali, hindi ka nagsalita. Pagkatapos, napilitan kang sabihin ng isang bagay, wow, hindi ka panipaniwala, maganda. Ngayon isipin kung ang kagandahang iyon ay hindi static. Isipin kung, bawat segundo ay tiningnan mo ito, nagbukas ito sa bago, mas malalim na kalaliman ng kagandahan na hindi mo pa nakita. Hindi ka na mauubusan ng mga kadahilanan upang sabihin na, wow. Ang iyong papuri ay hindi magiging isang pag-uulit ng isang nakaraang karanasan, ngunit isang sariwang tugon sa isang kasalukuyang katotohanan. Ito ang nararanasan ng mga nabubuhay na nilalang. Ang mga ito ay nasa direkta, hindi nabuksan na pagkakaroon ng walang katapusang kabanalan, at patuloy silang nakakakita ng mga bagong sukat nito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay isang hindi masasayang bukal, at ang kanilang pagsamba ay ang pare-pareho, umaapaw na tugon. Ito ang silid ng engine ng universo, ang patuloy na pagpapahayag ng halaga ng Diyos. At ito ay may malalim na implikasyon para sa amin. Kapag nagtitipon tayo upang sumamba, o kapag mayroon tayong sandali ng pribadong debosyon, hindi tayo nagsisimula ng bago. Hindi namin sinusubukan na mag-crank up ng isang makina ng papuri mula sa isang malamig na pagsisimula. Sumasali lang kami sa isang kanta na nasa buong koro. Inaayos namin ang aming mga puso sa isang dalas na na-broadcast mula sa pinakadulo sentro ng katotohanan. Ito ay dapat na tumagal ng labis na presyon sa atin. Hindi mo na kailangang gumawa ng mga damdamin ng pagsamba. Inaanyayahan ka lamang na makinig, upang sumang-ayon, at makilahok sa katotohanan na totoo na, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay banal, siya ay may kapangyarihan, at siya ay walang hanggan. Ang ating pagsamba ay ang ating Amen sa awit ng langit. Ngayon, pansinin kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pagsamba na ito ay hindi nakapaloob, kumakalat ito. Nakakahawa ito. Tumingin sa taludtod siyam, sa tuwing ang mga nabubuhay na nilalang ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at salamat sa kanya na nakaupo sa trono, at kung sino ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay nahuhulog sa harap niya.
Ang pagsamba sa mga nilalang ay kumikilos bilang isang catalysta. Nag-trigger ito ng tugon mula sa susunod na bilog mula sa trono, ang 24 na matatanda. Sino ang mga matatanda na ito? Ang Biblia ay hindi malinaw na sinasabi, ngunit ang imahe ay mayaman. Ang bilang 24 na malamang ay kumakatawan sa kumpletong tao ng Diyos, na pinagsasama ang 12 tribo ng Israel mula sa matandang tipan at 12 apostol ng simbahan mula sa bagong tipan. Nakasuot sila ng mga puting damit, na nagpapahiwatig ng katwiran at kadalisayan, at mayroon silang mga korona ng ginto sa kanilang mga ulo, na nagpapahiwatig na binigyan sila ng awtoridad at karangalan. Ang mga ito ay co-reigmers kasama si Kristo. Kinakatawan nila ang tinubos na sangkatauhan sa niluwalhati, perpekto na estado. Ang mga ito ay, sa isang kahulugan, isang larawan natin, ng matagumpay na simbahan. At ano ang kanilang tugon sa pagpapahayag ng kabanalan ng Diyos? Ito ay isang tatlong tiklop na aksyon. Una, nahuhulog sila sa harap niya na nakaupo sa trono. Ito ay isang gawa ng malalim na pagpapakumbaba at pagsamba. Tandaan, ang mga matatanda na ito ay may sariling mga trono. Mayroon silang katayuan, binigyan sila ng karangalan. Ngunit sa pagkakaroon ng isa sa gitnang trono, ang kanilang sariling katayuan ay wala. Agad nilang tinalikuran ang kanilang sariling mga trono upang mahulog ang prostrate bago ang panghuli-hari. Ang kanilang postura ay ang kanilang teolohiya. Ipinapahayag nito na anuman ang karangalan o awtoridad na maaaring ibigay sa atin, lahat ito ay pangalawa sa Kanya. Siya lamang ang karapat-dapat sa ganitong uri ng paggalang. Walang nakatayo sa iyong sariling dalawang paa sa agarang presensya ng kaluwalhatian ng Diyos, ang naangkop na tugon lamang ay mahulog sa iyong mukha. Pangalawa, sinasamba nila siya na nabubuhay magpakailanman. Ito ay muling sumasalamin sa walang hanggang kalikasan ng Diyos. Lahat ng iba pang mga hari, lahat ng iba pang mga imperyo, lahat ng iba pang mga kapangyarihan ay tumaas at bumagsak. Pansamantala sila, ang mga ito ay mga blip sa screen ng kawalang hanggan. Ang mga matatanda, na kumakatawan sa sangkatauhan na nasave mula sa mga pagkasira ng oras at kamatayan, ay ayusin ang kanilang pagsamba sa nag-iisang isa na tunay na permanente, ang isa na buhay mismo. Ngunit ito ang kanilang pangatlong aksyon na marahil ang pinaka-nakamamanghang. Sinasabi ng teksto na inilalagay nila ang kanilang mga korona bago ang trono. Ang isang korona ay ang pangwakas na simbolo ng tagumpay, ng nakamit, ng awtoridad, ng personal na kaluwalhatian. Sa sinaunang mundo, ang isang matagumpay na general ay makakatanggap ng isang korona. Ang isang atleta na nanalo ng isang karera ay makoronahan. Ang korona ng isang hari ay simbolo ng kanyang karapatang mamuno. Ang mga korona na ito sa ulo ng mga matatanda ay hindi murang mga trinket, kinakatawan nila ang lahat ng kanilang nagawa at naging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang mga ito ay gantimpala para sa katapatan. At ano ang ginagawa nila sa kanila? Inalis nila ang mga ito sa kanilang sariling mga ulo at ilagay ito sa paanan ng isa sa trono. Ito ang nag-iisang pinakamalakas na gawa ng pagsamba na may isip. Ito ay isang deklarasyon na nagsasabing, anumang tagumpay na aking napanalunan, nanalo ka para sa akin. Ang anumang awtoridad na taglay ko, nagmula ito sa iyo. Ang anumang katwiran na mayroon ako, ito ay isang regalo mula sa iyo. Ang anumang kaluwalhatian na natanggap ko ay isang maputlang pagmuni-muni lamang ng iyong kaluwalhatian. Ikaw, at ikaw lamang, ang pinagmulan. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang hari. Ang korona na ito, ang karangalan na ito ay palaging kabilang sa iyo. Ito ang katapusan ng lahat ng pagmamataas. Ito ang pangwakas na pagkilala sa biyaya. Ito ang pangwakas, masayang pagsuko ng sarili, na kinikilala na ang lahat tayo at lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya at para sa Kanya. Kaya, ang pangwakas na kilos ng pagsamba ay ang masayang pagsuko ng lahat ng bagay at lahat ng nakamit natin sa isa na nagbigay ng lahat, na humahantong sa akin sa isang katanungan na nais kong makipagbuno sa iyong sariling buhay. Ngayon, ano ang praktikal na mukhang ay latag mo ang iyong mga korona, bago ang trono? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto kong tunay na basahin ang mga ito. At kung ang pag-aaral na ito ay tumutulong sa iyo na makita ang banal na kasulatan sa isang bagong ilaw, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang bell ng abiso. Dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video habang sa wakas ay tatanungin namin ang mahusay na katanungan ng Kabanata 5, sino ang karapat-dapat na buksan ang scroll?
Hanggang doon, ito ay si Marco, nag-sign off.